Alice Guo, si Alice Guo ay ano na, convicted na. Oh, nag-ano na, yung Pasig Regional Trial Court ay sinintensyahan na si Alice Guo. May iba pang mga ano, may iba pang mga akusado kasama ni Alice Guo. Ano ba ang kaso? Ang kaso nila ay qualified human trafficking. Qualified human trafficking. Ngayon mabigat yan kasi kapag simple na human trafficking, hindi masyadong mabigat. Pero pag qualified human trafficking, mabigat yan. Ngayon, dahil mabigat na kaso yan, qualified human trafficking, kaya nga non-bailable yan eh. Non-bailable na kaso yan, qualified human trafficking. Kaya yung sentensya sa kanya, reclusion perpetua. Ibig sabihin, makukulong ka ng mga lampas 40 taon. Halos diyan ka na mamamatay, ang pagtanda mo diyan ka na hanggang mamatay ka na siguro diyan sa sa kulungan. Kaya ano yan eh, yan ang nakuha ni Alice Guo ng iba pa niyang mga co-accused. Hmm? Bakit, anong nangyari sa qualified human trafficking? Ay yung mga pagpupuslit kasi ng mga dayuhan eh. Yung may mga Chinese, may mga Vietnamese, Cambodian, Indonesians, pinupuslit papasok sa bansa, mga peking passports, peking visa, o nga wala ngang visa eh, wala ngang work permits eh, pinapalusot sa custom, ay pinapalusot sa immigration. Tapos pagdating dito sa Pilipinas, ginawang parang mga alipin. Nagtatrabaho sa mga sa mga pugo, yung mga dayuhan. O di human trafficking yun at uh, qualified na human trafficking kaya no bail. Kaya konektado yan diyan sa mga illegal na pugo. Yung mga illegal na pugo, actually legal nga yung pugo nila. Pero yung ginawa mo sa mga tao na parang ang human trafficking kasi slavery, pang-aalipin ng tao yan eh. Pang-aalipin, bagong forma ng slavery. O katulad niyan, eh di ba may mga lumabas sa mga investigasyon, mga salaysay na mayroong mga nagtatrabaho sa loob ng compound ng mga pogo na kapag hindi mayroon silang nagawang hindi nagustuhan ng mga may-ari ng pugo, ng management ng pugo, pinaparusahan sila, tinutorture sila, mayroon pa nga di umano pinapatay. Yun, qualified human trafficking. Umabot na sa ganung punto, no? Pinagpapatrabaho mo na parang alipin kahit pa sabihin mong sinasahuran mo, pero alipin naman ang trato mo, hindi na sa tao. Kaya human trafficking. Mm? Pinupuslit yan, pinapalusot yan sa immigration. Kaya nga nagbabribe sa mga immigration officials para doon. Yan yon, qualified human trafficking. Tandaan natin, yan din yung kaso ni Kibuloy. Qualified human trafficking. Qualified human trafficking din kay Kibuloy. Paano naman yung qualified human trafficking? Di ba parang nag-alipin din si Kibuloy ng mga bata, kababaihan? Paano niya inalipin? Inalipin sa pinagpapalimos. Ginawang parang mga yung iba pati sexual slaves nga eh. 'Di ba? In-engage niya sa sa sexual na mga kalaswaan. Ang gamit niya lang na rason anak siya ng Diyos. Kaya daw parang ginamit yung relihiyon para maging masunurin kahit sa kanyang mga kalaswaan. Yun, rin yun, human trafficking. At qualified dahil mga bata, Kaya si Kibuloy, ang kaso niya rin, qualified human trafficking. Hindi nga lang pogo. Ngayon, si Harry Roque, yan din ang kaso. Qualified human trafficking din. Qualified human trafficking din ang kaso ni Roque. Kaya bakit naman siya qualified human trafficking? Kung si Alice Guo ay sa kung si Alice Guo ay sa Bamban Tarlac, yung si si Roque doon sa Pampanga. Sa Pampanga yon, yung kaila Cassandra Leong, yun ang kasama niya doon. Actually, konektado naman yan. Kaya lang,
mas doon kay Cassandra Leong na-involve si Harry Roque. Kung saan doon sa compound ng Pogo nila Cassandra Leong, doon doon pinatira ni Harry Roque yung kanyang ano niya ba yon? Staff niya daw. Ha? O di ba? Doon yung pinatira. O. Kaya doon na involve si Roque. Kaya ang kaso rin ni Roque, qualified human trafficking din. Hmm? Qualified human trafficking din ang kaso ni Roque. May warrant of arrest na siya. No bail din. Kaya ibig sabihin, pag na-deny yung kanyang political asylum doon sa the Netherlands, wala na siyang pupuntahan. Ano na siya, ibabalik na siya sa Pilipinas. At pag nakabalik siya sa Pilipinas, makukulong siya, walang piyansa. Kasi qualified human trafficking din eh. Ganon din ang ginawa. Yung nangyari kay Alice Guo, yun din ang ginawa ng nila Cassandra Leong doon sa isa pang compound ng malaking compound din yon ng Pogo rin. Ganon din ang mga tao rin, mga Chinese, mga Cambodian, na mga pinagtrabaho ang ginawang alipin. Kaya qualified human trafficking. Doon din na-involve si Roque. Doon na-involve. Nagpapalusot siya na hindi siya doon involved. Pero napakatibay ng ebidensya laban sa kanya. Kaya ang mangyayari, na-issuehan siya ngayon ng warrant of arrest. Sinasabi ni Roque, gawa-gawa lang daw yung kaso sa kanya. Hindi gawa-gawa yun. Matibay ang ebidensya laban sa kanya, sa totoo lang. Kaya pag nakabalik siya sa Pilipinas at nakulong, makukonvict din siya. Actually, sa Pasig Regional Trial Court din. Makukonvict din yan si Roque. Kaya, matindi itong ito. Siguro nakarating na kay Roque ang nangyari kay Alice Guo. So iniisip niya, yan din ang kaso ko qualified human trafficking tapos illegal na Pogo rin. Kaya lalong siya ngayon, siguro stress na si Roque. Na nga daw nagagrabe na ng gastos dun sa Netherlands. So tapos hindi niya pa makapiling ang kanyang mga pamilya. Kaya wala, nasira ang buhay ni Roque dito sa pagsama niya sa Duterte. Nasira. Tapos ngayon may kaso pa siya. Non-bailable pa. Qualified human trafficking. At yung mga unang nakasuhan tulad nito nila Alice Guo na convict na. Reclusion perpetual. Halos habang buhay na pagkakabilanggo yan. 40 years. Yan ang kakaharapin din ni Roque. Ito? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.